Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Sa gitna ng matitinding kontrobersiya at isyong bumabalot sa mga flood control projects sa Oriental Mindoro, isang pangalan ang lumutang bilang matapang na tagapagtanggol ng mga isyong pambayan, si Senador Rodante Marcoleta. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rito. Kilala si Marcoleta bilang isang matatag at walang takot na mambabatas na hindi natitinag sa harap ng mga isyong komplikado at kontrobersyal, lalo na pagdating sa mga proyektong may malaking epekto sa kapakanan ng mga mamamayan. Sa kabila ng mga matitinding aligasyon at katanungan na bumabalot sa mga proyektong pinag-uusapan, hindi kailanman nawala ang kanyang determinasyon na ilantad ang katotohanan at panindigan ng tama para sa kapakanan ng publiko. Ang flood control project sa Oriental Mindoro, partikular ang mga proyektong naugnay sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ay naging sentro ng isang malawaking investigasyon na nagdulot ng matinding pagkabahala sa publiko at mga opisyal ng pamahalaan. Sa kabila ng tila matagumpay na pagtatapos ng proyekto, tulad ng nakatala sa Department of Public Works and Highways o DPWH, lumitaw ang mga ulat na walang aktwal na proyekto ang naipatupad sa lugar. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking tanong kung nasaan ang halos 193 million pesos na pondong inilaan para sa flood mitigation at road dike project sa mag-asawang Tubig River sa Naujan, Oriental Mindoro. Sa gitna ng kontrobersiyang ito, lumutang ang pangalan ni Senador Marcoleta. Hindi lamang bilang isa sa mga nag-iimbestiga sa Blue Ribbon Committee, kundi bilang isang mambabatas na matapang na hinarap ang mga tanong at aligasyon. Sa isang mainit na pagdinig, hindi nagkatubiling tanungin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson si Marcoleta tungkol sa kanyang matibay na depensa sa mga Diskaya na konektado sa mga nasabing proyekto. Ang tensyong namuo sa pagdinig ay nagpakita ng pagiging prangka ni Marcoleta na hindi iniiwasan ng kontrobersiya at handang ipaliwanag ang kanyang panig sa harap ng madla at mga kasamahan sa Senado. Gayunpaman, sa kabila ng matapang na paninindigan ni Senador Marcoleta, lumutang din ang mga usapin tungkol sa posibleng conflict of interest dahil sa koneksyon ng kanyang asawa, si Edna Marcoleta, sa mga insurance firm na nagbibigay ng bond coverage sa mga kumpanyang pag-aari ng Diskaya couple. Ang naturang issue ay lalong nagpataas ng antas ng kontrobersiya na nagbigay daan sa malalimang pagsisiyasat hindi lamang sa mga proyekto kundi pati na rin sa mga ugnayan ng mga opisyal at pribadong sektor. Sa kabila nito, nanatiling matibay si Marcoleta sa kanyang paninindigan, pinipilit na ipakita ang kanyang dedikasyon sa paglaban sa katiwalian at anomalya. Ayon sa mga dokumento at ulat ng media, si Edna Marcoleta ay kasalukuyang direktor ng Stronghold Insurance, isang kumpanya na siyang nagbigay ng bond coverage sa mga kumpanyang pag-aari ng Diskaya couple. Hindi lamang dito nagtatapos ang koneksyon. Siya rin ay non-executive director ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation mula pa noong 2016 na nag-issue ng 19.29 million pesos na retention money bond para sa isang proyekto ng Elite General Contractor, isang kumpanyang pagmamay-ari ng Diskaya couple. Ang bond ay kaugnay sa isang flood mitigation at road dike project sa mag-asawang Tubig River sa Naujan, Oriental Mindoro na may halagang 192.9 million pesos. Bagamat ito ay naitala bilang completed sa website ng Department of Public Works and Highways o DPWH, ng personal itong suri ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, wala umunong aktwal na proyekto sa naturang lugar. Sa kanyang matapang na pagtatanong sa isang pagdinig, inilahad ni Lacson ang kanyang pagdududa. Nasaan ang halos 193 million pesos na pondo sa Sitio Dike noong 2024? Eksakto ang lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent din ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa isumbong sa Pangulo website. Guni-guni nga lang ba ito? Ang tanong na ito ay naglalantad ng isang malalim na krisis ng transparency at integridad sa mga proyektong pampubliko at na sinusuportahan ng milyong pondo mula sa bayan. Hindi lamang ang kawalan ng proyekto ang issue.
Lumalim pa ang kontrobersya nang lumabas na si Sara Diskaya ay personal na nakipagkita sa regional manager ng Stronghold Insurance sa pagitan ng 2020 at 2022 upang makakuha ng bond obligation para sa kanyang kumpanya. Ang ugnayang ito ay nagbigay daan sa mas malawak na mga tanong hinggil sa posibleng paboritismo at conflict of interest, lalo na't si Senador Marcoleta ay kilala sa matinding pagtatanggol sa Diskaya couple. Isa sa mga kontrobersyal na hakbang na kanyang inihain ay ang panukalang isailalim sila sa Witness Protection Program, isang mungkahin na tinanggihan ng Department of Justice at ng liderato ng Senado dahil sa kakulangan ng sapat na batayan. Sa isang tense na pagdinig, pinilit ni Lacson na humarap si Marcoleta at ipaliwanag ang kanyang pagkiling. "Why are you so protective of the Diskayas?" Sagot ni Marcoleta, "I am not protective. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba nating i-record ito?" Ang sagot na ito ay nagpapakita ng tensyon sa pagitan ng mga mambabatas na nag-iimbestiga ng mga sangkot na individual na tila may gustong itago. Habang ang mga kumpanya ng Diskaya na wala na ng lisensya, nananatili pa rin ang mainit na usapin ukol sa umunoy ghost projects at mga posibilidad ng pag-aabuso sa pampublikong pondo. Ang isyong ito ay nagdudulot ng matinding agam-agam sa publiko ukol sa integridad ng mga opisyal na may hawak ng kapangyarihan at ang kanilang ugnayan sa mga pribadong kontraktor. Sa kabila ng lumalalang kontrobersiya, tumanging magkomento ang Malacanang tungkol sa pagiging miyembro ni Edna Marcoleta sa Board of Directors ng isang insurance company na nagbibigay ng bond coverage sa kumpanya ng mga Diskaya. Sa isang press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ipapaubaya na ang pagharap sa issue kay Senador Marcoleta. Nilinaw din niya na hindi niya alam ang lalim ng koneksyon at mas mainam na ang mambabatas mismo ang magbigay linaw. Gayunpaman, hindi mapigilan na maging usap-usapan ng posibleng conflict of interest ni Senador Marcoleta, lalo na't siya'y miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee na siyang pangunahing nag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control projects. Ang isang mambabatas na bahagi ng isang investigasyon ay dapat na walang anumang personal na interes sa mga kasong iniimbestigahan upang matiyak ang patas at malinis na pag-usisa. Ang kaso ng mga flood control projects sa Oriental Mindoro ay hindi lamang usapin ng mga nawawalang proyekto o milyong-milyong pondo na tila naglaho sa hangin. Ito ay sumasalamin sa mas malalim na problema ng sistema, ang ugnayan at impluwensya ng mga pribadong interes sa mga pampublikong opisyal, at ang kakulangan ng sapat na transparency at pananagutan. Ang mga koneksyon ng pamilya ng isang senador sa mga kumpanyang sangkot sa kontrobersiya ay nagpapahiwatig ng isang masalimuot na network ng kapangyarihan at impluwensya na dapat masusing siyasatin at pag-usapan upang maiwasan ang paglaganap ng katiwalian. Sa huli, ang tanong ay nananatili, paano natin matitiyak na ang pondo ng bayan ay ginagamit para sa tunay na kapakinabangan ng publiko at hindi nauwi sa personal na kapakinabangan o proteksyon ng mga nasa posisyon? Ang paglilinis ng sistema ay hindi lamang responsibilidad ng mga mambabatas, kundi pati na rin ng mga mamamayan na may karapatang malaman ng katotohanan at manawagan ng hustisya. Ang transparency, accountability at integridad ang kailangang pag-ibayuhin upang mapanatili ang tiwala ng publiko at mapanatili ang demokrasya sa tamang landas.